Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Carmel sa binatang pinalalayo na sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa posibleng panganib na maaring dalhin ng pagmamahal nito sa kanya. Napanaginipan kita, nagpunta ka sa lupain, umiiyak ka at may nakakitang lalaki sa'yo. Tapos bigla ka nalang naging dugo. Pag-aalalang sabi ni Arman. Hinalukip-kap ni Carmel ang kanyang mga braso habang mata sa matang nakatingin sa binata. Panaginip lang yon, okay? Sige na, umuwi ka na. Baka makita pa tayo rito ni na Papa, mapagalitan ka pa nun. Hindi, Carmel. Paggising ko kanina may nagpakita sa aking padiren. Pinalaan niya ako sa maaaring mangyari sa'yo kapag iniluwas pa kita ulit sa lupain. Kinausap ka rin ng Padoren? Pagkumpirma ni Carmel, tangulang sagot ng binata sa kanya. Kinausap din ako ng Padoren kanina. Binalaan niya ako na lumayo na sa'yo kung ayaw kong mapalayas dito. Pinalaan ka? Bakit? Wala ka namang gusto sa akin, di ba? Unless hindi mo lang maamin na gusto mo rin ako. Inikat ni Carmel ang itim na bahagi ng kanyang mga mata dahil sa sinabi ng binata. Assuming ka no? Umuwi ka na nga. Hindi na. Seryoso ako. Hindi naman siguro tayo papalaan ng padiren ng walang dahilan, di ba? Naging seryoso ang tinig na iyon ni Arman. Baka ang ibig niyang sabihin, wag na tayo lumabas sa lupain ng magkasama. Grabe, binasted mo na nga ako, bawal pa tayong magkasama kahit magkaibigan lang. Ikaw naman kasi, bakit kailangan mo pang magkaroon ng feelings para sa akin? Eh di ba lagi mo nga akong inaasar simula ng mga bata pa tayo? Namimiss ko na nga yung mga panahong lagi mo akong inaaway. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman mapipigilan ang puso ko kung kanino titibok to, di ba? Ang corny mo. Bahagyang nakangiti si Carmel habang ang mga mata niya'y matalim pa rin nakatingin sa binata. Ganun nga siguro talaga kapag nagmamahal nagiging corny. I'm sorry kung nasigawan kita kanina ha. Gusto ko lang protektahan ang anak natin eh. Pagpapaumanhin ni Maxwell sa kanyang asawa habang kumakain sa kanilang likod bahay. Naiintindihan naman kita dun, Han. Ako naman talaga ang mali kasi kahit may nararamdaman akong kakaiba sa batang iyon ay hindi ko pa sinabi sa'yo. Seryosong sagot ni Camille. Kalimutan na natin yun, kumain na lang tayo. Salamat nga pala sa pabulaklak mo ha. Kahit galit ka sa akin, binigyan mo pa rin ako ng bulaklak. Namula si Maxwell sa sinabi ng kanyang asawa, nahihiyaman ay pinagtapat niya ang katotohanan dito. Napakamot siya sa likurang bahagi ng kanyang ulo sabay sabing. Sa totoo lang, yung anak mo talaga yung kumuha niyan. Okay lang yun, kami naman talaga ng anak mo ang nagplano ng lahat ng to. Teka, nasan nga ba yung batang yun? Nag-solo road sa dining. Gusto niya kasing masolo kita. Nakangiting sabi ni Maxwell at hinawakan ang kaliwang kamay ng asawa. Bigyan na natin ng kapatid si Carmel. Tumigil ka nga. Di ba sabi ko gusto ko isa lang ang anak natin? Sige Kang, kapag nag-asawa yung anak mo, malungkot na rito sa bahay. Matagal na nagtinginan ang mag-asawa. Tila balak nga nilang sundan pa ang kanilang nag-iisang anak kahit pamalayo na ang agwat nito sa maaring maging bagong mayambro ng kanilang pamilya. Sige, pagkatapos nito. Masayang sabi ni Camille. Lumaki ang mga mata ni Maxwell at napangiti ng halos abot na sa kanyang tenga. Binilisan niyang ubusin pagkain na sa kanyang plato, hindi maintindihan ni Camille kung anong dapat niyang maramdaman sa ikinikilos ng kanyang asawa. Dahan-dahan, baka mabulunan ka niyan. Maya-maya'y nabilawkan si Maxwell sa kakamadali sa kanyang pagkain. Tinuwanan naman siya ni Camille. Oh, sabi kasing dahan-dahan. Nagsige lang ako sa sinabi mo na excite ka naman masyado. Huwag kang tumawad dyan, Mrs. Esha. Mamaya ka sa akin. Paubo-ubong sabi niya at uminom ulit ng tubig. Sandali, wala na tayong tubig. Kukuha lang ako sa ref. Pumunta si Camille sa kusina dahil wala nang laman ang kanilang pitchel na inilagay niya roon. Nagtaka siya nang makitang wala si Carmel sa kanilang dining at iniwang nakabalander ang mga pagkain nasa mesa na tila hindi pa ito tapos kumain. May narinig siyang mga tinig sa labas ng kanilang bahay kaya naman nagtungo siya roon. Laking gulat niya nang makita ang anak na nakikipag-usap kay Arman sa gate, nasa labas ang binata at hindi na ito pinagbuksan pa ni Carmel. Armel, hindi ba't kamiling bilinin sa'yo ng papa mo na huwag ka nang makikipag-usap sa lalaking yan? Ikaw naman, Arman, please lang huwag ka na munang magpapakita sa anak ko. Kung talagang mahal mo ang anak ko, lalayo ka na sa kanya dahil hindi tama yung nararamdaman mo sa kanya at maaari niya pa yung ikapahamak. Kaya sige na, umalis ka na. Sabi ni Camille habang pasungit niyang tinitignan si Arman. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Paalis na po si Arman. Di ba? Aalis ka na?
Sabi ni Carmel habang ibinabaling ang tingin sa ina at kay Arman. Pero Carmel, di ba pwedeng bumalik na lang tayo sa pagiging magkaibigan? Bakas sa mga mata ni Arman ang labis na kalungkot ang kanyang nadarama dahil sa nagaganap sa kanila ng kababata. Tila hindi niya kayang mawala ang dalaga sa kanyang paningin, mahal na niya ito higit pa sa isang kaibigan. Arman, anong ginagawa mo rito? Walang iya ka, may gana ka pa talagang magpakita rito. Napasigaw si Maxwell sa galit nang makita ang kanyang mag-ina na kausap si Arman sa labas ng kanilang tahanan. Nagtaka kasi siya na ang tagal bumalik ni Camille sa likod bahay kung saan sila kumakain. Papa, Hinayla si Carmel ng kanyang ama at itinago sa likod nito upang may layo sa kanilang saradong gate kung saan nakatayo si Arman sa labas nito. Kuya Maxwell, wala naman po akong masamang intensyon sa anak niyo eh. Nandito lang po ako para balan siyang nanganganib siya kapag tumungtong siya sa lupain. Mas manganganib siya kung patuloy ka pa rin magpapakita sa kanya. Alam mo ang batas, kaya sana wag ka nang magpapakita ulit sa anak ko. Hindi ko alam ang ibig ipahiwatig ng Paderen sa sinabi niya sa akin. Pero sana mag-iingat ka sakali mang maisipan mong lumabas ng Plomesya. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Hindi ko maaalala ang mukha ng lalaking tinatagpo mo sa aking panaginip. Pero kung sino man siya, mag-iingat ka sa kanya. Umalis na si Arman sa harap ng gate ng pamilyang Plomesya. Niyakap ni Carmel ang kanyang ama habang tumutulo ang kaunting luha mula sa kanyang kanang mata. Wag muna nating ituloy yung sinasabi mo kanina. Hinagod-hagod ni Camille ang buhok ng kanyang anak habang nakayakap ito sa kanyang ama. Bakit? Matagal na nga natin hindi nagagawa yun dahil sa batang ito. Malungkot na sabi ni Maxwell at biglang pumawala ang anak sa kanyang pagkakayakap dito. ano po yun, Papa? Napalitan ng ngiti ang kaninang nakasimangot na si Carmel. Mag-honeymoon po kayo ni Mama? Hindi anak ano kasi yung papa mo eh. Hindi na makaisip ng idadahilan si Camille kaya napatawa na lang ang anak sa kanya. Sige na po, Ma. Pagbigyan mo na po si Papa. Mag-honeymoon na po kayo. Mamamasyal na lang muna po ako sa labas. Gusto ko po kasing makalanghap ng sariwang hangin eh. Lalabas ka ng Plomesya, anak. Pag-aalalang kinumpirma ng kanyang ina. Opo, Mama. Saka para hindi na rin ako kulitin ni Arman, baka pag dito lang ako sa Plomesya na masyal, masundan pa niya ako. Alam na alam niya kung saan ako nagpupunta at kung sino ang mga pinupuntahan ko eh. Eh di doon na lang ako sa hindi ako pamilyar pero walang mangungulit. Sige anak, basta mag-iingat ka roon ha. Pagpayag ni Maxwell, napakpay siya sa kanyang asawa na biglang nanlaki ang mga mata sa pagbigay ng permiso sa kanilang anak. Ano ka ba? Bakit ka pumayag? Pag-angal ni Camille. Anak, doon ka na lang sa mga pinsan mo pumunta. Huwag na po kayong mag-alala, Ma. Kung gusto niyo po, magpapasama ako sa mga kaibigan ko para mabawasan ang mga pag-aalala niyo. Paliwanag ni Carmel. Tango lang ang sagot ng kanyang ina sa kanya. Sa takot ni Camille na baka mapahamak ang anak ay mas nanaisin niyang bumisita ito sa kanyang mga pamangkin na naninirahan sa lupain. Ngunit tiwala si Maxwell sa anak na ligtas pa rin itong makakabalik sa kanila. Malaki na yung anak mo. Hindi na yan baby. Sige na anak, pumunta ka na kung saan mo gustong mamasyal. Mas mabuti nang magsama ka ng mga kaibigan para hindi na mag-alala ang mama mo. Salamat po, Papa. Pero uubusin ko po muna yung kinakain ko. Si Arman kasi istorbo eh. Nagpa-istorbo ka naman. Ikaw talagang bata ka. Sumabay ka na sa amin. Nagutom ulit ako. Hinimas-himas ni Maxwell ang kanyang tiyan. Gutom ka pa rin, Han. Ang dami mo nang nakin, ah. Nakangiting sabi ni Camille. Masayang nagsalo-salo ang pamilya Plomesya. Itinuring ni Carmel na isa ito sa mga pinakamasayang pangyayari sa buhay niya sa pag-aakalang hindi na niya ulit makakasama ang pamilya. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam si Carmel sa kanyang mga magulang na sintamis ng asukal kung magmahalan. Ginamit niya ang kanilang teleportasyon upang puntahan ang kanyang mga kaibigang sina Celine, Rainy at Elise na malalayo na niyang kamag-anak. Isa-isa niya itong niyaya na magpunta sa lupain at sumama naman ang mga ito sa kanya. Kapwa silang nakasuot ng bulaklaking decided, doon ulit siya nagpunta sa pinuntahan nila ni Arman noon ngunit ngayoy kasama na niya ang kanyang mga kaibigan. Bakit ba tayo rito nagpunta? Wala namang katao-tao rito, girl. Akala ko naman kaya tayo pumunta rito kasi may ipapakilala kang guy sa amin. Pag-angal ni Brainy. Oo nga. Akala ko may katig katapos chaperone kami. Napahalukip-kap ng braso si Celine sa kanyang kinatatayuan. Itinago ni Carmel ang lagusan papunta sa Plomesya gamit ang kanyang kalosya.
Gusto ko lang kasing mag-relax dito kasama kayo. Mag-relax. Stress ka na sa trabaho mo, no? Ikaw naman kasi, masyado kang tutok sa trabaho mo, Engineer Plumesha. Gatong ni Elise. Pero in fairness, sariwa ang hangin dito ah. Saka yung mga puno nakatanim talaga sa mga lupa. Hindi katulad sa atin na pinilit lang magkaroon ng lupa. Napangiti si Carmel sa sinabi ni Elise, siya lamang kasi ang natuwa sa pagsama sa kanya. Alam nyo girls, hindi lang naman puro love life ang dapat dinadahilan natin para pumunta rito sa lupain. Katulad ko, nagpupunta ako rito para mag-relax. Carmel, sorry ha, nag-message kasi yung boyfriend ko sa akin. Gusto niyang magkita kami ngayon. Pagpapaumanhin ni Celine matapos masahin ang mensaheng kanyang natanggap sa elogram na hawak nito na mistulang dinisenyong katulad sa teleponong ginagamit ng mga tagalupa. Ginagamit iyon sa kanilang komunikasyon maging sa mga tagalupa. Naku, parang magpo-propose na sa'yo yung boyfriend mo. Sige na, iwan mo na kami rito. Good luck. Sabi ni Brainy. Binuksan ni Celine ang teleport ayon sa pamamagitan ng kanyang kalusya upang magtungo sa kinaroroonan ng kanyang nobyo. Maya-maya may lumitaw na teleportasyon sa kinaroroonan ni na Carmel at iniluwa nito si Arman na siyang ikinagulat ng magkakaibigan. Sabi ko na nga ba dito lang kita makikita? Hi Elise, hi Brainy, nandito rin pala kayo. Nakangiting sabi ni Arman. Oo, niyaya kami ni Carmel dito eh. Gusto raw niyang mag-relax sa sariwang hangin kasama kami. Siguro nagsawa na rin siyang kasama ka. Buntot ka kasi ng buntot. Sabi ni Elise. Napansin niyang seryoso ang tinginan ng kanyang mga kaibigang si Carmel at Arman. Girls, pwedeng iwan niyo muna kami ni Carmel. Hiling ni Arman. Paalis na sana sina Elise at Brainy nang hawakan ni Carmel ang kanilang mga kamay dahilan upang mapatigil ang mga ito. Napansin din nilang may bumabagabag sa isip ng kanilang kaibigan kaya naman nanatili sila sa tabi nito. Arman, may ginawa ka ba sa kanya? Seryosong tanong ni Brainy sa binata. Nakal ata kasi nitong may hindi magandang nagaganap sa dalawa. Kung ganun, wala akong choice kundi gawin to. Biglang hinugot ni Arman ang baril na may balang pang patulog mula sa kanyang likuran at pinatamaan niya ito kina Brainy at Elise dahilan upang matamba ang dalawa sa lupang kanilang tinatapakan. Girls! Sigaw ni Carmel. Sinubukan niyang gisingin ang mga kaibigan ngunit bigo siya. Halika rito. Hinayla ni Arman si Carmel nang marahas papalayo sa mga kaibigan nito. Iniharap niya ang kanyang sarili at marahas na hinahikan ang dalaga. Arman, ano ba? Bitawan mo ko! Pinilit kumawala ni Carmel sa mga bisig ng binata ngunit masyado itong malakas para kontrahin niya ito. Nang mahimasmasan si Arman ay pinakawalan niya ang dalaga sa pagkakahalik niya rito dahilan upang masampal siya nito sa kanang pisngi. Paano mo nagawa sa akin to, Arman? Pagalit na tanong ni Carmel. Sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nagsisisi si Arman sa kanyang nagawa sa dalagang sinisinta. Nabigla? Pinatulog mo sina Elise, nabigla ba yon? Sorry na, tutulungan kitang gisingin sila. Wag na. Umuwi ka na. Ako nang bahala sa mga yon. Nakasimangot na sabi ni Carmel. Hinawakan niya ang kanyang mga labi dahilan upang magapuan ng ngiti ang mga labi ni Arman. Sabi ko na nga ba eh, Ha? Anong sabi mo na nga ba? umamin ka na. Gusto mo rin ng halik na yon? Ano isa pa? Binatukan ni Carmel ang binatang nakapikit habang nagtatangka na namang bumalik sa kanya. Sira ka talaga. Umuwi ka na nga. Painalikan niya ang kanyang mga kaibigang nakahandusay sa lupa upang subukang gisingin muli ang mga ito. Mukhang ayaw mo na nga talaga akong makasama. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero kung magbago ang isip mo, nandito lang ako. Patawarin mo ko kung hinalikan kita ng sabi ni Ted. Pinindot ni Arman ang buton sa kanyang kalusya upang bumalik na sa plong Esha. Kasabay ng pagtulo ng mga luha sa mga mata ni Carmel. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, paulit-ulit na dumadapo sa kanyang isipan ang halik ni Arman. Gayunpaman ay patuloy ang paggising niya sa kanyang mga kaibigan. Girls, gumising na kayo. Hindi tayo pwedeng umuwi sa Plumesya ng ganyan. Nananangis niyang sabi. Sa tahimik na kagubatang iyon ay nakarinig siya ng mga kalustod dahilan upang siya'y kabahan. May biglang sumulpat na lalaking tagalupa at nakita sila. Miss, anong nangyari sa inyo? Tanong ng lalaki sa kanya. Kuya, tulungan mo ko. Kailangan kong gisingin ng mga kaibigan ko.
Natamaan kasi sila ng mga pampatulog eh. Nag-aalalang sabi ni Carmel. Ano ba kasing ginagawa niyo sa masukal na gubat na to? Baka may mga nangangaso rito kaya nataman ng pampatulog yung mga kaibigan mo. Teka, di ba ikaw yung babaeng nakita ko sa may ilog noong isang araw? Tinignan ni Carmel ang lalaki. Siya nga ang nakita niyang mangingisda sa ilog nung minsang nagpunta siya roon. Oo, natatandaan kita. Ikaw yung mangingisda. Natawa ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Inilahad nito ang kamay at nagpakilala. Ako nga pala si Melegrino. Pero Melo na lang ang itawag mo sa akin. Carmel, Pagpapakilala niya habang nakangiting nakikipagkamay sa lalaki.